Hello, magandang araw po sa lahat ng mga nanonood ngayon, lalo na sa mga solid subscribers natin dyan. Sa bidyong ito, ipapakita ko sa inyo ang ginawa naming bahay nang sa ganon, magkakaroon din kayo ng idea kung magkano ang total na magastos sa ganitong design if in case balak niyong magpagawa ng bahay. Ang bahay na to ay may dalawang bedroom, sala at kusina at hindi pa kasama nito ang CR. Ito ay may sukat na 24 feet by 24 feet or kung i-convert natin to into meters, ito ay may 7.3 by 7.3 meters. At sa terrace naman, ito ay may sukat na 12 by 12 feet or equivalent to 3.65 by 3.65 meters. Sa structural, magsisimula po tayo sa pagli-layout. Ginagamit po namin dito ay 2 by 2 by 8 na kukulamber at lahat po ng side nito ay may tie beam pati na sa gitna. Nang sa ganon sigurado tayo sa tibay nito. Napaka-importante po ng tie beam or ground beam lalo na kung may lindol o di kaya malakas na pag-ulan. Dahil kung walang tie beam kasi maaaring mag-crack o ma-deform ang structure ng bahay natin. Gaya na lang nitong pintuan na to, sinapsapan na lang dahil hindi na maisira dahil na-deform after sa malakas na pag-ulan. Dito tayo sa mga materials na nagamit natin. Para sa structural, nakapagpa-deliver na tayo ng hollow block na 1,600 pieces. Medyo distansya sa kalsada ang bahay na ginawa natin, kaya may additional cost ito. Kaya makikita nyo pati matanda sumali na din sa pagbubuhat, pambili daw ng bigas. Nakapagpa-deliver rin tayo ng wash sand na 12 cubic, gravel na 3/4, 3 cubic, corrugated bar na 9 mm para po ito sa stirrup at horizontal, 148 length, corrugated bar na 10 mm, 90 length, tie wire na number 16, 19 kilos, pozzolan cement 113 bags, marine plywood 7 sheets, kukulumber na 2 by 2 by 8, 50 pieces, at kukulumber din na 2 by 1, 8 feet pa rin ang haba, 10 pieces, at assorted size ng communals na 7 kilos lahat. So ang total na materials na nagastos natin para lang sa structural ay umabot ng 99,332 pesos. At ito ay tinapos ng 4 na linggo na may 4 din na trabahante, isang scale, isang mason at 2 labor. Sa trusses naman, gumamit tayo ng tubular na 2 by 2 by 1.5 mm ang kapal, 29 length. Zipper lens naman na may 2 by 3 by 1.3 mm, 35 length. At para sa pagkabitan ng gutter, angle bar na 1 by 1 by 1/4, 20 length. Flat bar din na 1 by 1/4, 20 length din. At nakaubos din tayo ng welding rod na number 12, 18 kilos lahat. At primer paint na red lead, 3 gallons. At ang total na gasto sa trusses lamang ay umabot ng 58,850. So sa bubong naman, gumamit tayo ng pre-painted na color ribspan type na ang kapal ay 0.4 mm. At ang total ng halaga ng color kasali na po dito yung metal fascia, gutter, yung flashing, umabot lahat ng 48,500. So ang total na nagastos natin para lang sa trusses at roof installation pati na po labor ay umaabot ng 152,350 pesos. And as of now, ang total po na nagastos natin para sa project na ito ay umaabot na ng 294,077 pesos. Malapit ng mag 300,000. So guys, sa part 2 ng video ito, titingnan natin kung magkano ang ating magastos sa electrical, wall finishing at flooring. Dahil mauna po dito ang electrical dahil ang mga wirings po ay dapat nakabaon sa wall at flooring para malinis tingnan.
So guys, maraming salamat po sa inyong panonood at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel natin, libre lang po mag-subscribe. Pindutin nyo lang ang subscribe button at isama nyo na rin ang bell button nang sa ganon updated ka sa mga upcoming videos natin. Once again, maraming salamat at see you next time.